welcome back sa Big James TV. Today's vlog mga kabilog is mag-update tayo dito sa Gen Z arcade build natin na modern games na gamit natin is PC based na. So yung mga games kasi doon more on PC and mga high-end emulate na console. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga update or mga nagbago from the past few months. Stay tuned lang kayo, tapusin itong video sa to. Kung interested ka sa mga gustong mag-avail, tapusin mo itong video sa to. At syempre, bago tayo magsimula, baka pwede pa subscribe naman, Big James TV. At hit mo na rin yung notification bell para pag nag-upload ako ng itong videos, ay ma-notify kayo. Alright, tuloy na tayo dito sa unit natin. So ayun mga kabilog, ito yung actual setup ng unit natin. Kung mapapansin nyo, medyo na-lessen yung button. Syempre, para mapakita sa inyo na working, meron tayong buttons dito sa baba. So dating buttons kasi natin dito mga kabilog, kung makikita nyo sa ilalim, 5 yan, di ba? So ngayon, dalawa na lang yung buttons na nandito. Open natin, ayan. Ano yung buttons na nandito sa baba is power on, off switch, and reset. So dalawa na lang yung naging buttons natin dito sa bagong update natin. So mga inayos tayo. May mga feedback si client na ganito mas magandang gawin mo. So inayos natin. And then pagdating dito sa front, medyo malinis na. Hindi na ganun karaming buttons. Dati 4, ngayon 3 na lang. So isa na lang yung nadagdag. Ayan, pagbukas dito sa lock screen. So ito yung lock screen display natin. Pwede nyo baguhin yan, pwede nyo customize kung gusto nyo ilagay. So sa akin nilagay ko yung mismong inquiries ko. Ayan, yan yung mismo makikita mo pagka open ng arcade machine natin. So ito yung naging update natin. Hulugan muna natin para mapakita nyo. So some games updated na nailagay natin. So meron tayong 5 pesos. So ang setup kasi dito, piso 2 minutes. Pagka naghulog ka mga kabilog, ito kasi yung purpose ng button na to. Once na nakapaghulog ka na, walang function to mga to. So ngayon, para pumasok ka dito sa emulation station na gamit natin, pinutin mo tong alt tab. Makikita mo yan. Emulation station, dyan siya mapupunta. Tsaka siya magkakaroon ng function. So yun yung ibig sabihin nung itong kumbaga sa keyboard mga kabilog, ito is yung alt tab. So pag pinindot mo yung alt tab, mapupunta siya dun sa Windows na specific na kailangan mo. So dahil nag-iisa lang yung Windows na nakabukas, pag pinindot mo yung alt tab, automatic dito lang siya mapupunta sa emulation station. Compared dun sa mga nakapag-build na iba, so napapansin ko sa kanila kasi iba-iba sila ng build, kanya-kanya. So pag nag-open naman tayo na games mga kabilog, isang apps lang din yung nakabukas. Example, bukas tayo ng Tekken 8. Ayan, meron tayong Tekken 8 na game. So ito yung sa mga nadagdag na games ngayong build natin. Kasi nag-release ng bagong games ni si Tekken, diba yan? So nilagay na rin natin para sa mga gusto maglaro nito. Diba, example, nagbukas tayo ng games. Ayan, nakapag-load na. Ngayon, wala nang ibang application na nakabukas. Yung emulation station na nakikita nyo, kanina, pag inaltab mo yan, wala na. So, isa sa advantage kasi nito mga kabilog, wala na siyang iba pang apps na naka-open pagka nag-open ka ng games. Pag nag-close ka ng games naman, babalik si emulation station. So, kabaliktara naman, pagka nag-open ka ng game, mawawala si emulation station, Windows, games na lang yung lalabas pagka nag-open ka ng game. So, ayan, may sample tayo ng Tekken 8 games. So swerte yung mga kapag-abil nito. Shoutout muna kay Sir Jackie and Kiko. So meron tayong bagong games na update ngayon, Tekken 8. Yan, so lahat ng characters kompleto yan. So pag nag-exit ka naman mga kabilog, so dati yung sa exit naman mga kabilog, di ba may pinipindot pa ditong exit, Alt F4 na button. So wala na yon. Ngayon pag nag-exit ka naman mga kabilog, ang gagawin mo lang is pipindutin mo lang tong start tsaka tong select. Pero dalawa kasi function nito. Ang function kasi nito, select and hotkey. So dalawa yung function nito. So gagana lang yung hotkey pag sinabay mo yung start.
mag-exit yung game. Babalik ka sa mismong game menu. Kahit pindutin mo yung alt tab, wala na yung nakabukas na game. So, advantage kasi yun pagka nag-alt tab ka, minsan dalawa yung windows na nakabukas. So, dapat isa lang yan. Pag sa games, dapat isa lang din yung windows na nakabukas. Magsasara yung emulation station na window, si games lang yung mga nakabukas. So, ayun yung naging update natin mga kabilog dito sa Gen Z build natin. At pagdating naman sa games mga kabilog, in-update din natin. So hope sana nagustuhan nyo. So check natin isa-isa. Ito pa rin yung dati, ARMS, Battle Stadium, Last Blue, Brute Force, Crash Bandicoot. Ito yung Demon Slayer. So meron na tong DLC updated version. Some characters na unlocked siya. So yan, may mga Dragon Balls tayo. Ito alam ko bago rin to, Ellipse. Ito alam ko bago rin to, Hades. Yung mga bagong games yan. Ito bagong labas, Jujutsu Kaisen Curse Clash. So meron din tayo nito. And then meron pa na dagdag dito eh. Check natin yung ibang games. So gusto mag Marvel, meron tayong Marvel vs. Capcom 3, Marvel vs. Capcom Infinite. Siyempre gusto mong balikan yung barilan, ayan, Metal Slug. Metal Slug 6 naman yan. And syempre meron tayo, kakalabas lang ito, Storm Connection. And ito bago rin to, Brawl 2. And ito, ka-release lang din itong games na to, Prince of Persia. Yan, magandang game yan. Mamaya testing natin, papakita ko sa inyo kung gaano ka smooth nung gameplay niyan. So ito, Super Mario Wonder, napaka-smooth rin, 2-player. Ito, Ninja Turtles, sa mahilig sa Ninja Turtles, collection yan, maraming klase na Ninja Turtles. So sa Tekken, hindi tayo magkukulan. Tekken 6, Tekken 7, Tekken 8, Tekken Tag 2, bahala ka na kung gusto mong laruin dyan. So wrestling, meron pa rin, wrestling, Tokyo Battleground. And sa naghahanap ng NBA, meron naman tayo NBA, pero hindi siya ganun ka 2K na NBA. Ano na siya, parang arcade mode na NBA, pero mag-i-enjoy ka kasi mga NBA player yung nandoon. NBA 2K Playground, nandito yun eh. Ayan, to NBA 2K Playground. So hindi ito yung parang NBA na nakikita nyo doon sa PlayStation na bago labas ngayon. Kasi ito, ang function kasi natin dito mga kablog is classic style pa rin, analog stick tsaka arcade button. Syempre kung gusto nyo ma-feel yung experience na ganitong style, pero like modern games naman, classic style pa rin yung mga buttons. Siguro soon mga kabilog, maglalabas tayo ng may joystick tsaka analog controller. Pero kasi ayoko kasi gumamit ng generic na controller yung madaling masira. So bibili siguro tayo mga quality na controller. Pero wala nang buttons tsaka analog. So ang ilalagay natin yung mga games ng mga kabilog, mga open world like GTA 5, Bloodborne, kung ano-ano pang games na pwedeng malaro sa open world game. So by the way mga kabilog, meron siya ngayon 74 games kasi depende dun sa storage, kasi meron tayong 1 terabyte. Actually meron pa tong 15 gig, hindi ko siya pinuno para dun sa mga gusto pang magdagdag ng games dito sa ano na to. Pwede pa nilang dagdagan dito sa Gen Z build natin. So ito na yung bagong update. At yung timer nandito pa rin sa gitna. Kung gusto nyo magpa-build, merong customized header sa taas kung gusto nyo lagyan nyo yung pangalan nyo dito. So ready itong unit na to, and shout out ulit kay Jackie and Kiko. Okay na yung arcade mo, ready na to for delivery. Tinetesting ko na lang kung may mga some errors pa bago natin ipadala yung unit mo. Okay, salamat. Well mga kabilog, sana nagustuhan nyo yung videos natin, update dito sa Gen Z build natin. Sa ngayon mga kabilog, wala tayong mga tutorial about lang mismo sa mga arcade build ko. Wala tayong mga tutorial sa ngayon dahil busy tayo sa dami ng mga nag-order sa akin ng mga arcade build, classic arcade machine. So sa mga interested at gusto mag-abi ng arcade machine ko, punta kayo sa page ko, Gigabit Tech, or sa BGMs TV.
message lang ako doon. Try ko kayong reply lahat kasi dami nag-i-inquire. So hindi lahat agad masasagot ko yung inquiries. Pero may auto chat naman yan. Mag-reply yung price kung magkano yung machine natin. Sana ma-customize naman sa gusto sa 6 feet at matataas ng arcade. Medyo iba ang presyo nun. Ino-offer ko muna yung mga compact design. Yung mga nakikita nyo ngayon sa page ko or sa vlog ko. Kasi meron din sa vlog kong malalaki pero by request na ni client yun at iba na yung price. Kung gusto mo lang is nasa around 25k pababa, yun yung mga budget na build ko. So mga classic games yun. Pagka gusto mo na mga modern games at malaro yung mga modern games pero classic style yung buttons at analog natin, medyo pricey lang ng konti, message na lang ako sa page. At syempre bago tayo magtapos, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at pag-avail dito sa arcade ko. Kung may mga concern kayo, message lang din ako sa page ko. Okay, so kita-kits na lang doon sa next vlog natin at hope patapos na yung shop ko kasi meron tayong mini warehouse na shop, so tinatapos ko na lang. Medyo busy lang kasi ngayong month. Don't forget to subscribe sa channel ko, DJames TV, at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ulit ako ng ganitong videos or other videos ay ma-notify ka. Alright? See you to my next vlog. Peace out. Bye bye.